Ang occasion po ito ay tatawag natin na Staple Food Grand Festival, na ang tema natin ito ay wasto at ligtas na produksyon ng alternatibong pagkain sa pagbabago ng klima, tungkulin ng bawat isa. Ang concern po ng programa nito ay yung tungkol po doon sa tinatawag na Food Sufficiency Program. Ito po ay sinusulong ng Department of Agriculture sa leadership po ng ating kalihim Secretary Proceso J. Alcala. Tayo po lahat ay responsibilidad po natin, bawat Pilipino, na pagtuunan ng pansin yung kakulangan sa pagkain sa bansang Pilipinas. Kaya pinopromote namin ito para maging self-sufficient tayo by 2013. Para malaman ng mga ating magsaka na hindi lang dapat i-produce natin na rice and corn, kundi mayroong mga other staple food na dapat natin i-promote para mapunuan ang kakulangan natin ating bigas. Ito po ay na-conceptualize last year. Ang ating mahal na sekretary ay may mga tanim siya ng adlay. Nagpatawag ang Bureau of Agricultural Research ng isang meeting para maisulong yung adlay production, kasi ito ay panglaban sa climate change, kasi drought resistance, at saka ito'y pwede sa pang-organic farming. At habang tinetest natin ito sa field, ay nagkakaroon ng isang konsepto na may showcase ang lahat ng mga teknolohiya ng food staples dito sa DAC Biak. Ang bagong hepe natin dito sa DAC Biak, si Engineer Virgilio Adratico at ang kanilang mga staff, supported by the regional office, conceptualize nila ang festival na ito para ipakita yung mga technologies ng alternative food staples. Dalawang araw po ito na ating occasion. Ito po ay pinamunuan ng ating regional director na si Director Lucrecio R. Alviar. Kanina po, sa umagang ito, ay nandun po ang ating mga panauhing pandagal. Nandito si Assistant Secretary Delberto de Luna, ang ating National Corn Coordinator. So, umpisan po ito ng field demo visitation na explain ng ating mga specialist sa adlay, sa corns, sa soybean, vegetables, rice, kasaba, para ipakita sa ating magsasaka anong wasto at ligtas na produksyon nitong mga alternatibong pagkain. At dito rin makikita yung mga farming system technology na sabi natin ay climate change mitigation and adaptation. Pinapakita po namin ngayon dito na pwede pala pong magparami ng mga alternatibong food staples kahit meron pong tinatawag na tagtuyot. So ito po yung mga climate change resilient crop. Ang region to po, napakainit na lugar, pero ipakita po natin sa mga stakeholders, sa magsasaka, na kayang-kaya po palakihin, paramihan itong mga pananim na to. Ang region to po ay pinapangunahan ngayon ang pagpo-promote ng alternative food staples, lalo na po itong mais, na puting mais na siya pong pwedeng gawing bigas, alternatibo po sa ating palay. Ito po yung upland rice din po na rain-fed na tinatawag, na kahit po ay walang irrigation ay pwede po tayo mag-produce ng rice. Of course, itong adlay na napakabagong commodities. Pang-apat po ay yung pagkaing kasaba o yung kamoting kahoy, lalo na po yung puti na variety. Of course, yung banana po, yung tinatawag na saba. Dito po rin po sa okasyong ito ay pinapakita po namin na hindi lang din po kailangan kanin ang pagtuunan ng pansin, ito yung ulam din ho. Okay, itong alternatibong ulam, lalo na yung mga mataas sa protina. Kung kaya't po, ini-intercrop po namin ang soybean,
Kung sakali po ay babagsak sila sa mais o sa adlay, ay meron pa ho pang pwedeng pagkuhanan ng income ang farmer sa pamamagitan ng pagtanim ng soybean, ng mani, ng munggo, katulad po na naipakita natin doon sa field. At ganoon din po sa mga gulay, especially po indigenous vegetable. Ito po yung akmang-akma po sa mga mainit na lugar. Ano po, yung may kakulangan sa tubig o sa soil moisture. Kasama rin po nung pinakita natin yung technology na showcase natin sa field ay yung pagtatanim ng adlay in between banana plantation. Huwag po natin kalimutan na kailangan po ng pananim ang abono. So ginamitan po namin ito para talaga pong organic ang dating ng production, ay gumamit po kami ng mga organic fertilizers na ito po ay inilagay namin doon sa taniman bago po hinulog yung mga binhi. Okay? Para maisigurado po natin na bago tutubo itong mga binhi na to ay meron na pong mga nutrients doon sa lupa. Nagkaroon po kami ng fertilizer supplementation na tinatawag sa pamamagitan po na paggamit ng organikong foliar fertilizer na tinatawag. Sa gitna po ng pabago-bagong klima ay marami pong nagsilabasan ng mga insekto na sakit ng ating mga pananim. Pero naipakita po natin dito na pwede po natin kontrolin itong mga insekto na ito, itong sakit na ito, sa pamamagitan na tinatawag ng biological control agents. At ano po yung mga biocon agents na yan? Ito po ay ang paggamit ng trichogramma cards. Ito yung specific Trichogramma evanescens. Ito po yung kumakain sa itlog ng mga insekto na para hindi na po siya matuloy na mag-hatch, na siya pong destructive stage, yung larval stage. Now, another biocon agents na pinakita po natin ay na napakaganda ng epekto sa ating pananim ay itong earwig. Ito pong earwig na to ay ito naman tinitira nito ay itong yung nag-hatch na, yung na-hatch na itlog. So nagiging larva na siya. Ito pong larva stage, pinaka-destructive. Kinakain po yun, sinusundan po yan ng earwigs. Now, lately ho, naging popular ang Metarhizium. Ito po isang green muscardine fungus na kung in-spray mo po sa halaman, pag dumapo po doon o nadaanan ng insekto itong fungus na to, ito po ay bibitak, puputok po yan at mamamatay po yung insekto, maninigas. Kita nyo po sa feed, wala akong masyadong bacterial wilt. Sa tindi ng lakas ng init, dapat ho marami yon. Pero na-control po namin yon sa organikong pamamaraan. Gumamit ho kami ng Trichoderma species. Ito po, tinunaw po namin ng Trichoderma, dinilig po namin sa lupa. Hindi lang dito makita natin sa Technodemo yung mga crops, kundi sa utilization pa rin, mga processing ng ating mga product. Kaya dito may mga booth dito na para makita ng mga farmers natin na ito palang mga alternative staple food, marami palang klase ng pagkain ito na magagawa. Pinapakita po doon ng mga partners natin sa negosyo, sa agrikultura, kung paano kainin po ang adlay, paano to i-prepare, paano siya iluto. Ganun din po sa soybean, paano mag-extract ng milk, at saka iba pang secondary products. At saka, of course, nandun po yung mani. So, nag-invite po tayo ng mga exhibitors sa pag-process ng produkto ng mani. Sa aming station, pinopromote namin ng rice corn combo. Itong rice corn combo, ito ay paghalo po ng rice saka corn. 50% rice, 50% corn. Ngayon, pwede rin natin ihalo itong mga kasaba sa kanin. O yung kamote sa kanin. At itong adlay. Kung anong pagluto natin sa bigas, ganun din itong adlay. Kung may suma ng bigas, kung may malagkit ang bigas, mayroon din itong adlay. Ang corn ay low glycemic index, ibig sabihin mababa sa sugar compared sa rice. Kaya sa mga diabetic, maganda po itong corn. At itong mga kasaba, kamote, banana, maganda rin ang mga nutritional value ito.